Hello, magandang madaling araw ng Thursday mula dito sa Cherry Hill, New Jersey, 12:12. So 12 midnight, 12 minutes past 12 midnight po dito sa Cherry Hill, New Jersey. Ayan. Naligo na ako, so sabi ko vlog video muna ako. Hindi na matulog, and then bukas pagising is may mga doctor's appointment natin tayong pupuntahan. So, sabi ko, mag-video na ako ngayon. At baka late na ako bukas makakauwi ng bahay. Anyway, okay. So, gusto ko lang pong linawin na hindi po ako exclusive na reactor ng Pugong Biyahero Team. Though, it's a privilege and it's an honor na laging sinasabi ni Sir Paul na pinapayagan niya ako na mag-reaction sa PB team, sa buong PB team actually. At sinabi rin niya ito sa akin noon ng personal nung ako'y nasa Davao. Nakasama ko siya na sinabi niya na sinabihan niya ang team na kapag re-reaction ko ang kanilang mga video is hayaan lang ako. Though hindi po ako exclusive na reactor only ng Pugong Biyahero. Ako po ay pinapayagan niya pero hindi po ibig sabihin na ako'y exclusive. Kasi pag exclusive ka kasi na reactor ng isang team, unang-una para ka ng member. Pangalawa, pag gusto mo talagang makapag-reaksyon ng walang kinikilingan, yung ganun ba, na linyahan, na magre-reaction ka sa nakikita mong tama at re-reactionan mo rin ang nakikita mong mali. Pero pag member ka kasi ng isang team, no, ang mangyayari, re-reactionan mo lang yung maganda at yung pangit ayaw mong ilabas. Hindi ko sinasabi na ito ay particular na Pugong Biyahero, but para yun lang ang ini-example ko. So, ako po ay hindi official na reactor ng Pugong Biyahero Team na gaya ng sinasabi ng iba. Pinapayagan lang po ako, pero hindi po ako ang kanilang official reactor. Hindi po ako binibigyan ng ganong pribilehyo ni Pugong Biyahero. So, hinahayaan niya ako, he's allowing me, and he's telling you guys that he's okay with me reacting to his videos. Kasi sabi niya sa akin, maganda naman kasi yung sinasabi mo. So, yun ang nasabi sa akin ni Sir Paul. Okay, so, we clear that up. Okay? Pangalawa, merong nasabi sa akin, marami tayong pag-uusapan ngayon sa video na to. Marami ring nasabi sa akin, may nagsabi din sa akin na usap-usapan daw na ako daw ang nagpatuloy na magpaaral at nag-i-sponsor sa dalawang kapatid ni Krishna. Gusto ko lang pong i-correct ang mga tao na yun ang paniniwala at yun ang nalalaman. Hindi po yun totoo. At kasi kung meron talagang Nora na nagpapaaral sa mga bata, no? It's unfair naman na kunin ko yung role na yon, no? Ayoko namang makuha yung para sa totoong nagpapaaral sa mga kapatid ni Krishna. So, gusto ko lang pong i-correct, hindi po ako ang nagpapaaral. At gaya ng sinabi ko kay Sir Paul nung tinanong niya ako, na kung may paparalin man ako sa banda nila sa Davao, it will be through Sir Paul pa rin. Sa pamamagitan pa rin ni Sir Paul. Okay. So, malinaw na po yun na hindi po ako ang nagpapaaral sa dalawang kapatid ni Krishna. Okay. So, naliwanagan na, hindi ako ang official na reactor ng Pugong Biyahero Team. Ibig sabihin, pwede akong mag-react kung anong makita ko, negative o positive, re-reactionan ko sila. Okay, kasi hindi naman ako member ng Pugong Biyahero Team.
Pangalawa, na-explain ko na hindi ako ang nagpapaaral sa mga kapatid ni Krishna. Dapat lang nabigyan natin ng kahalagahan yung totoo na nagpapaaral sa mga kapatid ni Krishna. Okay? That's another point. Third point that I want to make clear this evening is that maraming kasi nagsasabi na walang utang na loob daw si Krishna. Hindi ako nagsasabi, nakikita ko sa mga comments. At dahil sa nasali siya sa PB team, nakilala siya ng buong mundo, gumanda ang buhay nila, etc., etc., etc. Okay. Yes, nandun po tayo doon. Again, even na ako ay binabash ng mga alagad niya, pati rin si Krishna, sasabihin ko pa rin ang katotohanan. At ito po ang katotohanan. Hindi ako naghuhugas kamay. From the start, na ako'y nag-reaction, wala pa akong sinabing kamalian o hindi ako nagsabi ng kasinungalingan. I want you to remember that. And so, ito naman ang masasabi ko tungkol kay Krishna. Whether I like her or not, that's not the point. Hindi po yun ang puntos. Gusto ko man siya, ayaw ko man sa kanya, whatever, this is not the point. Isa akong honest na reactor at ito ang reaction ko. So, maraming members ang Pugong Biyahero team, right? Stong, mga members niya in Mindanao, in Mindoro, members niya sa Davao, members niya sa Batangas, members niya sa Laguna, ang buong PB team, they're scattered everywhere, right? So, despite of, sinali sila ni Pugong Biyahero team, despite of merong Pugong Biyahero na nakadikit sa pangalan nila, ito po katotohanan ito. Wag po natin itong i-deny. However, nung dumating si Krishna at napamember siya ng Pugong Biyahero team, ang kanyang subscribers is ang bilis ng pag-akyat na I don't think it happened. I don't think it happened to all sa lahat ng member ng Pugong Biyahero team. I think yung iba, naging slow lang yung rise ng kanilang membership or kanyang subscribers, I'm sorry. Pati ang kanilang viewership. No? Meron pa rin sa kanila na bihira lang makaabot ng 100k views. Okay. So, ang ibig sabihin nito, na kahit sila ay member ng Pugong Biyahero team, okay, it's fine, nakilala sila, nagkaroon sila ng subscribers, may mga nanonood sila, may basic viewership sila, may regular viewership sila, nandun na tayo. But, when it comes to Krishna, ang nangyari, napakabilis ng kanyang pag-angat, napakataas ng kanyang viewership, at we have to accept the fact, kinakailangan tanggapin natin ang katotohanan, na si Krishna ay may panghatak sa tao. Okay? Kasi, lahat ng mga content creators, meron niyang kanya-kanyang niche na tinatawag, or meron, huwag na natin sabihin ng tungkol sa niche, meron yung grupo ng mga tao na na-attract sa isang content creator. Okay? May mga tao na mahilig sa love stories, so, if they see a content creator na nag-feature ng mga love stories, they will follow that content creators. Now, if may content creator sila na nakikita na magaling magluto, sino yung mga nanonood sa kanila? Yung mga mahilig magluto. You understand what I'm trying to say here? So, may mga grupo ng tao na gustong-gusto si Krishna, otherwise, hindi naging napakabilis ng pag-angat ng kanyang subscribers at napakabilis ang kanyang pagtaas ng kanyang viewership. Okay? At yon ay hindi lang dahil kay Pugong Biyahero. Ulitin ko, na-establish na natin ang the fact na kahit pa member sila ng Pugong Biyahero team, hindi lahat sila is napakabilis ang kanilang pag-angat. It took them years para marating, or months, long months, para marating ang number ng kanilang subscribers. While Krishna, napakabilis. So, okay. So, it's not enough
na member ka lang ng Pugong Biyahero para tumaas ang subscribers mo at umangat ang viewership mo. Si Chris na meron siyang hatak sa tao. So, we have to establish the fact at kinakailangan aminin natin ang katotohanan na yon. So, may mga klase at grupo ng tao na naa-attract itong si Chris na, kaya ang nangyari, masyadong naging mabilis ang kanyang paglago, masyadong mabilis ang pagtaas ng kanyang rating, ang kanyang viewership. Napakabilis. Because of her. It is not just about Pugong Biyahero. Okay? So, tinuturuan ko kayo, lalong-lalo na yung mga totoong mga subscribers ng Pugong Biyahero team. Kinakailangan i-acknowledge natin yon na katotohanan. Okay. Now, ito ang huling topic na gusto kong pag-usapan natin ngayong gabi. Na may mga, iba kasi talaga, gusto ko talagang i-video si Irene. Pero dahil nga ito, may mga nabasa ako na nagsasabi sa mga comments ng mga post ko at ng mga videos ko na sabi na si Sir Paul parang tumatandang paurong. Ngayon umaakyat siya sa live ni Chris na nagbibigay ng heart na purple emoji, nakikipagharutan sa live ni Chris na. So, I would say this again. At naiintindihan ko yung hindi nyo masabi o hindi nyo kayang i-type, pero nagigets ko. Nakukuha ko. Okay, let me say it and tell me if I'm wrong. So, ipinaglaban nyo siya sa mga nambash sa kanya nung time na nagkahiwalay ang Chris Pao. Pinagtanggol nyo siya, nasaktan din kayo sa paghihiwalay na yon, pero nanatili kayo na subscribers ng Pugong Biyahero dahil naniniwala kayo sa kanya, dahil napamahal na kayo kay Pugong Biyahero. So, nanatili kayo sa kanya. Hindi lang kayo nagsabi na, bahala na si Batman. Ang ginawa nyo is talagang nakipaglaban kayo, nakipagbakbakan kayo, no? And then, sa pakikipagbakbakan nyo na yon, meron nga sa inyo mga nag-comment, mga hindi nakatulog, hindi nakakain, nalungkot, nagalit. And then, despite all that, kayo yung nasaktan din kayo nung nakikita nyo na yung matinding pangbabash kay Sir Paul. And then, all of a sudden, nakikita nyo, yung sabi ngo, your term, kayo ang nagsabi nito, hindi ako, na nakikita nyo nakikipagharutan siya sa live ni Chris na. And, naiintindihan ko ang nararamdaman nyo na ngayon, nasasaktan kayo. Because despite of na ginawa nyong pagtatanggol, pagkikipag-isa sa kanya, you stood behind him and beside him. And then, you suddenly see this person, nakikita nyo tong taong ito, na parang binaliwala lahat. And then, nakikita nyo yung ginagawa niya sa live ni Chris na. Iniisip ko kung paano ko sasabihin na ito po ay opinion ko lang. Pero hindi ko pa ito opinion. Parang iniisip ko lang ito. Opinion ko na hindi ko opinion. Para bang ang nangyayari, ito yung immediate na reading ko ha. Hindi ko sinasabing matalino ako na alam ko na iyon na yon. No. Ito akin lang.
Akin lang to ha, akin lang. Para bang, okay, kung ako, hindi ako si Nurse Nora, kung ako ay nanonood lang, hindi nagre-react, wala ako sa posisyon na to. Kagaya niyo ako na nanonood. Ang iisipin ko, and this is how my brain works. Ito yung tinatakbo ng utak ko, no? As soon as nabasa ko yung mga comment na yon, yung ba yung pamamaraan niya para una, matigil na ang sobrang bashing at trolling? Pero tama ba ang pamamaraan na yon? Na sumurrender ka? So, either nagsinungaling ka, or either wala kang paninindigan, or either mas pipiliin mong makuha muli ang mga hindi naman totoong subscribers mo, napasubscribe lang sila nung lumakas ang Chris Pao, tapos nung nagkahiwalay na ang Chris Pao, doon na lang sila kay Chris, iniwan na si Pao. At ngayon, mas gusto mo na manumbalik yung mga yon at yung mga solid na supporters mo na tumayo sa likuran mo, na tumayo sa tabi mo nung ikaw ay binabash, is mas okay na magtampo sila sa'yo at maybe sure ka na hindi ka nila iiwanan kasi solid supporters mo sila. Na para bang okay na at this time, hindi mo sila pinipili, mas pipiliin mo na suportahan ang naging dahilan ng mga pakikipaglaban ng solid na Pugong Bihero supporters. Yeah. Wala pa akong 100% na opinion as of this time. Kasi, again, like I said, naiintindihan ko ang inyong nararamdaman. No? Pagkatapos nyong ipaglaban, pagkatapos nyong everything, tapos iyon ang nakikita nyo. Again, this is my final say. Ito ang pwede kong final na masasabi sa bagay na to. Gaya ng sinabi ko nung unang-una pa, at sinabi ko rin ito sa kanya personal, na kahit ano't ano pa man, susuportahan ko ang mga desisyon niya, ang mga gusto niyang gawin. Suportado lang ako. Yun lang po ang pwede kong sabihin. But I understand and I feel bad. Yun po ang katotohanan. Para bang kasi siguro para sa kanya, yun ang pamamaraan para manahimik na ang lahat. But I don't think so. Because yes, matitigil ang bashing. Pwedeng matigil ang bashing. But what about the pain?
Paano yung mga nasaktan? Paano ang totoo? Paano ang katotohanan? It's kinda like, okay, nung una, sabi niyo, love team lang, fine, nakiayon, ang madla. Oh, love team lang, fine. And then, hindi na siya love team. Nasabi mo, hindi na to teleserye, mahal na kita. And then, all of a sudden, pauwi kayo galing ng Mindoro, hindi mo na siya pinapansin, hindi na siya pinapansin ng mga kasamaan mo. And then, inuwi nyo na siya sa bahay niya. And then, mas lalong naging matindi ang bashing at trolling. And then, binawi mo, teleserye lang pala lahat. And then, nung sinabi mong teleserye na lahat, and then, I became the liar dahil sa sinabi mo yon na teleserye lang lahat. So then, it means na kahit sa pagpunta ko sa Davao, na all the things that we have discussed, so then they were all a lie pala dahil sinabi mo na teleserye lang. Again, that's fine. I'm fine by it. Nothing personal. And then, now, nakikita ka ng mga subscribers na nakikipagharutan sa live ni Krishna, sending heart emojis, purple heart emojis. So now, what is that? Is it another love team? Or it is a continuation of the teleserye? At kaya nagsabi yung mga ibang mga subscribers na naguguluhan. And now I feel the same way.